like to welcome you to our question and answer portion. Okay, nandito na po ba si Doc Alex? Oh, okay. Yes, I can see our beloved doctor. So, yeah, before I start, I would like to introduce to you, para po sa mga bago, no? We have our doctor in the house. Dr. Alex Ibay is, of course, a medical doctor. He is a family physician po, and he has been practicing integrative medicine already for 25 years. Wow! At ito po si Dr. Alex Ibay po is not just a doctor, not just a medical doctor. Ito po ay celebrity doctor, yes, kasi siya po ay nagkakaroon na po ng mga guesting sa mga news, no? Especially during the breakout of the chikungunya virus sa Quezon. And dito po talaga, wow naman, malalaman nyo kung bakit napakasikat po nitong ating medical doctor. With no further ado, I would like to call on Dr. Alex Ibay. Hi, Doc. You can now unmute yourself, Doc. Yes, hello, good evening. All right. Good evening po. Good evening. So thank you very much, Mike. And also to Rudolph. Sabi nga ni May, ang galing daw mag-explain ni Rudolph. Sabi ko nga, kung lahat lang siguro makikinig ng mabuti kay Rudolph, maintindihan na how wonderful, how amazing ang ating iTeracare device. Well, as well, kay May, ang galing ng presentation mo, lalo ma-inspire sila na mag-join sa business natin. Well, anyway, nagpapasalamat ako kasi natignan ko yung mga participants natin. Well, tonight, nakita ko meron tayo dito mga top-notch distributors natin dito sa Five International Philippines na joining us for tonight. So, thank you very much sa inyo lahat. Anyway, so like what Mai said, ako po ay integrative medicine practitioner. So para to sa mga bago, ano po ibig sabihin ng integrative medicine? So, ang ibig sabihin po noon, I am, as a medical doctor, I'm using and pag kailangan po, bago ko ma-diagnose ang pasyente, nagre-request ako ng laboratory, x-rays, MRI, kung ano man po. And then, bago magbigay ng gamot. Ngayon, siyempre, sa practice ko po, nakikita kasi ako ng mga pagminsan, kahit na sila ay galing na sa espesyalista, na ibigay na po lahat yung dapat na ibigay na gamot, hindi sila nagbabago. So, doon po ako nagsimula maging interested sa alternative medicine. Doon nga po ako nag-start sa acupuncture, reflexology, acupressure, then nag-homeopathic medicine din po ako. Then, later on, nag-start na po ako gumamit ng mga frequency medicine apparatus. Mayroong mga negative ion generators. So doon po ako naging interested. Meron pa ako ginagamit po nung BioSuffer and all this. Lahat po yan, mga ginamit ko po yan. Meron din po ginagamit yung dating laser, actinic laser. Ayun naman pong lahat na yan is non-invasive. Katulad po ng ating iTeracare. So kaya ako believe na believe sa kanya. Sabi nga po, bakit si Dr. Ibay gumagamit ng iTeracare? Bakit ang ibang doktor ay hindi? Well, siyempre, as a doctor po, naging skeptical din po ako diyan. Nung una, sabi ko ay para siguro hindi na. Pero nung ginamit ko na po, sa experience ko, bumili po ako sa iTeracare. So, ngayon dito na po ako, sabi nga ni Mai, aside from using it in my clinic, I'm also doing the business. Kahit pa paano po siguro. Gusto ko lang kasi yung pagbi-business na yon, actually na-share ko din sa ibang tao. Alam mo, last time, natuwa ako. Merong isang pasyente, Calawag, di ba May, nagaling na kayo sa Calawag, nag-travel kayo from Calawag to Sorsogon. Meron pumunta sa akin isang pasyente, teacher siya, na-stroke siya, and then meron siyang nakakuha daw siya ng device, yung classic, pero legit ang nakuha sa office siya kumuha, yung process ng para maka-acquire. And then, sabi niya, nung karoon siya, sabi niya, paano ko gagamitin ito? Paano ko gagamitin?
Eh di nakita na daw niya ako sa YouTube. So tuwa ako, meron pala ako sa YouTube ng ganyan. Then sabi ko, sabi nga niya ay sinadya, kaya ako na ano sa kanya, kinikilabutan ako. Sabi niya, kasi doktor, sinadya ko lang po kayo. I imagine, di ba nakita niya ang Sorsogon, which is parang kung dito to Sorsogon, it takes about 6 to 7 hours. Imagine ha, yun ang kanyang ginawa. Although may iba siyang business doon sa kanilang bayan, yun daw ang first na ano niya, talagang sinadya niya na mapuntahan ako. Then from time to time, meron na rin pumupunta sa akin from other towns. Yun ang ano daw nila. Gusto daw nila, ako ang magsabi sa kanila na yung parang yung personally na makita nila na ako na ipapakita ko sa kanila na ang iTeracare ay talagang nakakagaling. So pagpunta nila sa kliniko, yun, makikita nila ilan yung pasyente, minsan 2, 3 yung nagte-therapy sa akin. So sabi ko, sige yun. And then, gusto ko lang din kasi right now, di ba last Sunday, merong in-interview si Dr. James Ong regarding dun sa isang iTeracare user. Actually, kababayan ko siya. She's joining us right now, si Miss Heidi Nakar Atienza. She's a nurse from UK. So in-interview siya ni Dr. James Ong and sinare naman niya kung paano siya natulungan ng iTeracare. Imagine, sabi nga niya, hirap na siya, pinapahirapan siya with all those medications, injections. Pero despite of those yun, hindi pa rin siya makakibo. Pero after using iTeracare, wow, lo and behold, amazing ang nangyari sa kanya. So, iba, Heidi, if you're watching and listening right now, alam ko na ganun ang nangyari sa'yo. So thank you at nag-join ka ng Zoom. Kasi si Heidi, for your information, siya po ay kababayan ko. Family friend. Yung family niya at kami ay para kaming magkakapatid. So ganun kami. So happen lang na siya ay nag-work na sa UK. Pero until now, kami nung father niya, kami pa rin ang laging from time to time sa akin pa rin nagko-consult. Although nasa ibang lugar na sila. Then si Heidi, actually nag-catch-up kami before yung interview ni James Ong. Nabanggit niya na sa akin. Tito kasi ang tawag niya sa akin. Tito, I'm to be interviewed by Dr. James. Oh, go. Sabi ko, bakit ba? Sige, nakakatuwa ka naman. And then right now, she's also doing the business. Kasi nga, di ba, sabi nga natin, ang pinakamagandang testimony yung ikaw. Para pag iniano mo sa ibang tao yan, ikaw ang magsasabi na ako talaga ay malaki ang naitulong sa akin ng iTeracare. So ganun. And then i-discuss ko lang ng konti yan. Kasi yung problem niya is about arthritis. Ang arthritis kasi ay maraming klase. It takes about 100 ang causes niyan, different forms. So yung kay Heidi is Heidi, naghingi naman ako ng konting sa kanya, na i-share ko ito. Yung sa kanya is psoriatic arthritis. So, ang common kasi ng mga arthritis, meron sa bata na tinatawag na juvenile rheumatoid arthritis. So, tingnan mo juvenile rheumatoid arthritis, tapos pagka medyo magkaka-adult na, ang tawag natin yung common is rheumatoid arthritis. And then, pag lalaki, kadalasan yung gouty arthritis. Bakit? Kasi ang mga lalaki sila yung nagiinom. So alam niyo naman ang number 1 cause ng uric acid is yung lahat ng klase ng alcoholic drinks, alcoholic beverages, lahat yan. And then yung number 4, yung isa, yung tinatawag nating osteoarthritis. So yun lang ang ko sa inyo Ang iTeracare po ay very, very good. 5-star pagdating sa inflammation. So ang arthritis, sabi nga natin ni Rudolph, pag itis yan, inflammation. And very, very effective. Mind you, sabi ko nung nagsusumiting tayo, pag may nagtatalong, effective po bang arthritis? Sabi ko, sisiw yan. Sisiw yan sa iTeracare. Kasi sa experience ko sa mga pasyente ko, pag arthritis, bublo yan, lakad yan. Lakad yan. Parang nagdahilan yan. So, ganun. So, wag kayong, sabi nga ay, wag kayong magduda sa effect ng iTeracare. So, yun nga, tulad siya sabi ko, always believe na kayo ay gagaling. Kasi malaking factor yon. Pag hindi kayo, yung kasing iba, narinig ko, bakit po hindi ako gumagaling? Bakit po nagamit ang iTeracare? Sabi ko, ang ganito yon. Siyempre, iba-ibang tao, iba-iba ng idiosyncrasies, iba-iba ng metabolism, iba ng dito, Pero, kung number 1, kung maniniwala ka na ikaw ay gagaling, yun ang inaano ko lagi sa pasyente,
nagpapagaling sa isang pasyente ay, siyempre, una si God. Siyempre, trust the Lord. Pangalawa, ikaw. Ang doktor, ano lang yan? Para bang coach mo lang yan. Parang yan ay magga-guide lang sa iyo. Pero kung ikaw ay hindi ka maniniwala ay kagaling. So ako, right now, ako natutuwa. Ang daming kong diabetic patients, galing na sila sa mga espesyalista, naka-insulin na, ganito. Pero pag kinausap ko sila, tinuruan ko sila nung gagawin, and then sabi ko nga, kung makakabili ng inyong device, lalo maganda. Pero tinuturo ko lang sa kanila at sabi ko, believe in yourself that you will be healed. Okay na yun. Ano? So, ganun din sa Itera. Pag naniniwala kang gagaling ka sa Itera, gagaling ka. Okay, go ahead sa ating question and answer. Ayun, very well said, Doc, no? Napakarami na po nating natutunan sa umpisa pa lang ng ating portion. So, Doc, ngayon po, we are going to have, I think mga medyo konti lang yung nakikita kong mga questions. So, we will be opening our floor para dun po sa mga mag-video on at magtatanong po ng live kay Doc Ibay. So, para po ito maging maganda, para po kayo talagang nagpapadiagnose sa doctor, especially kung ang question nyo po ay sa inyo po, no? Para po makita kayo ni Doc, we encourage you to turn on your video. Ayun po. Okay, so I can see here in the, ayan, nagtaas po ng kamay si Miss Alina from Tag Team UK London. Nasuki Yes, po hello. natin to si Miss Alina. Go ahead po. Yes Miss po. Alina. Meron po akong kaibigan sa Abu Dhabi. Okay. Dialysis patient po siya. Diabetic, high blood, na nag-bypass na din po siya. Wow. Ngayon po ay labas-pasok sa ospital sa Abu Dhabi. Sa oras pong ito, nasa hospital po siya. Ngayon po, inoperang po siya ng Itera Classic. Ay try muna yon. Pero ang problema po daw, hindi daw pwedeng uminom ng maraming tubig. Limited lang po na ma-intake niya. So, ano po, pwede po ba siyang gumamit ng Itera? Yes, opo. Okay. So may 3 conditions siya. Sabi mo nga ay, siyempre, yung diabetes niya, ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng chronic kidney disease, kaya siya ay dinadialysis ngayon. So pag may chronic kidney disease, limited, chronic renal, parang renal failure na tawag natin doon, limited na ang fluids niya. So anong pwede niyong gawin? So yung charged water, so ano ba yung, ilan ba yung, gano ba kadami yung ina-allow lang sa kanya na inumin niya. So ang gawin niya, let's say usually mga 1 liter yan, ang 1 liter ang kadalasan. So ang gagawin, iba meron tayong pinapainom natin ng 2 glasses before and after. So hindi ganon. Siguro pwedeng 1 glass o 200 ml bago bago mag-basic protocol, and then 200 ml ulit after the basic protocol. And then ano niya yun, tawag dito, inumin niya yung the rest ng divided sa yung hanggang 8 hours. So pwedeng gawin niya. And then yung isang condition niya ay ang condition po niya is nag-bypass po siya. Nag-bypass na. Anyway, na-bypass naman na siya. Pwede pa rin niyang gamitin ang Itera sa basic protocol, and then concentrate more on the kidneys area niya. Yung kidney area, low back. At saka po, Doc, naoperahan din po ng recently due to brain tumor. Pero kumusta naman siya? Hindi naman nasa siya hospital po ngayon. Oo, pero sabihin ay conscious ba siya? Opo, conscious. Okay naman, okay. Hindi po lang siya makahinga ng maayos. Tsaka lagi pong nagkukulang ng hinga. Kaya ipinasok na po sa hospital. So sabi ko, maitutulong ko lang ay itry po itong Itera Care. Sabi ko, at baka yun po makakatulong. Yes po, makakatulong po. Lagi makakatulong Itera. Yes po, pero saan po dapat some part pwede siyang i-focus ng blower ng Itera?
Okay, so yung basic protocol is more than enough. Actually, is more than enough. Pag ginawa mo yung basic protocols, more than enough. And then may area of concern ka pa, yung CKD niya sa kidney. Tapos may konting problema sa brain din, may anong operation. Pwede mong i-blow sa brain, sa head ng at least 5 minutes man lang. So at least makakatulong na yon. And then Okay. yung sa tubig, yung charged water, yun ang gagawin niya. Kung ilan yung allowed na tubig, so i-divide niya na lang yun into 8 hours na yung waking time niya para at least may hydration pa rin siya. Okay po, Doc. Thank you very much, Doc. Okay, welcome. Thank you, Ma'am Mylene. Yes, See thank you you in po. Thailand. Oh yes, see you in Thailand. See you. Thank you po. Yes, ayan po si Miss Aline is from UK, no? Meron po Yes. pala tayo ditong mga galing din ng Brunei. And from Russia, meron din po tayo Wow. nakikinig from Russia, Doc, and of course Yes. from Australia. So, I Mhm. just hope po na okay lang nagtatagalog kami. Siguro naman po mga Pinoy din po na katulad natin yung nakikinig sa atin po dito. Alright, so yes, let's continue. Pwede po muna akong magbasa ng nandito lang po, no, si Miss Lori Palomo. Actually, testimony po ito. Thank God, ang husband ko nawala ang constipation at inalis na ng doktor ang gamot niya sa diabetes. Wow, praise God. Alright. Okay, so sige, meron pa po ako nakikita na nagtataas ng kamay. I wanna call on Mr. Joel Madridano. Yes, Sir Joel, you can now unmute Yes, good yourself. evening. Ayan, ako, ay first time ko po, are. Ako po'y taga Quezon din. Kababayan ko si Sir Doc Alex. Hello Ay, po, hello. Doc. welcome po. Kumusta ka Okay, bayan? ay ayos po. Taga rin po ako sa Sariaya, Lutukan po, Sariaya, Ay, Quezon. okay, sige. Opo. Oo, sige. Ayan. Ay, Doc, ang akin po kasing tanong, actually po, ang aking ama po ay namatay sa prostate cancer. Mhm. Way back 2017 po, April, exact date, 19, April 19. At ako po ay isa rin sa natatakot at posible po daw na ako o sa aming magkakapatid ay baka tamaan din ng prostate cancer. Okay, ngayon po ako po ay meron ng iTera Classic at siya pong ginagamit ko at gabi-gabi ko pong binoblow yung aking tumbong at saka po yung aking puson. Okay. Base sa turo nga po ninyo ay parang patuhog ano po, mula Yes, taas. oo. Yun. Ay ganare, ang aking pong tanong, ako po ay may isang pasyente. Siya po ay 64 years old na po. Kaya po ako'y napapailing. Naaalala ko ang aking ama. At harinawa ay sa patulong ng Panginoon, matulungan po ng ating aring device natin. Dok, siya po ay 64 years old. Binigyan na po ng taning na buhay na 1.5 years na lang. And very aggressive po yung kanyang prostate. Hindi lamang po nabanggit sa akin kung ito po ay inopera pa or hindi. And siya po ay nag-undergo ng tawag dito, radiation therapy. Hindi na po nabanggit kung ilang beses. So ang tanong ko po, ano po yung proper procedure na pwede ko pong gawin sa aking pasyente para po siya ay matulungan po natin, Doc? Okay, sige. Okay. So at least meron ako ditong diagram, yan. Sabi ko lagi rin tinatanong ang prostate. Siguro one of these days, baka pwede nating i-discuss ang kung ano. So kita nyo? Ito. Yan. Okay. So ito yung side view ng male reproductive organ. Okay? So yung bladder, pantog. So right after nun, paglabas nito, nandun yung prostate gland. Doc, ano lang po ng konti sa gitna. Okay. Ayan, yan po. Ayan. Yeah, Konti pa po. sorry pala yan. Ayan, Sige, yan po. Andun Okay. ang sorry, kabilan. Yung pabaliktad kasi, okay, sige na yun. Right after yun, yun kasi laki lang yun kasi ng ay mali yun. Yan, kasi baliktad, pagka ganun yun. Yan, kasi laki lang yun yung alam ba yung siniguelas? Kasi laki lang yun ng siniguelas. Pero iniipit nun, right after ng bladder, sa neck ng bladder, na dun yun. Okay, so iniipit niya ngayon yung urethra, yung daanan ng ihi. So, kasi nung una, nakakatakot yung ginagawa dito na na procedure. Nag-a-assist ako dito noon. Diyos ko po, nakakatakot. Yung transurethral resection,
tatanggalin po ito kinakayod. Ang hanggang ngayon yata meron, pero ngayon parang may laser silang ginagawa. So, yun po yung prostate gland. Kasi yung prostate gland natin, kung sa babae, common breast cancer, ovarian CA, sa lalaki po itong isang common na cancer. Ano? Okay. So, sa lalaki po, pagka may benign, yung may BPH, benign prostatic hyperplasia, lumalaki ang prostate, isa po sa tinitignan yung PSA, prostatic specific antigen. Kasi ang normal po no hanggang 3-4 lang. So pag tumaas po doon, ay di medyo ano po, under ano po kayo na baka maging prostatic carcinoma. Yung cancer po 'yun ng prostate. Okay? So meron po ako sa ngayon meron ako pong isang pasyente pumunta sa akin. Diyos ko, sabi ko, totoo ba ito? O parang mali lang yung ano. Pero ang alam mo, ang PSA niya, ang normal ay hanggang 4. Alam mo bang 100? Sus Maria Josep, sabi ko, tapos yung pasyente, talagang payat na. And then, kinausap ko yung anak. Sabi ko, ano sabi sa inyo ng doktor? Wala po. Wala. Sabi ko, walang mambinigay man lang. Wala. Di ba sa binibigay siya ng dalawang gamot yan? Finasteride at saka yung tamsulosin. Okay. So, actually, pag yung gano'n na binibigyan na yung finasteride, parang anti-inflammatory para hindi na aling pamamaga. Pero sa cancer per se wala. Kaya yun na usually radiation o chemotherapy. Meron pa nga implant yan. Hindi ko lang maalala kung anong tawag. Many implant. Tinaanuhan mismo doon sa kanyang prostate. May tinatanim na parang yun ang anti-cancer. Parang may radiation yun. Ganon. Okay. Yung ginawa ko dito sa pasyente, nung una ko siyang makita, yun parang ang hina-hina. Ano niya, parang ang tawag dito yung parang dito yung parang yung ang itsura niya yung parang payat na hagad siyang tignan. Then sabi ko sige, i-try natin i-itera yung pro ang ginagamit ko. Yung tulad nga nung sabi ko, ang direction dapat pababa, patusok. Kasi nandoon yung prostate mismo. Yung isang pwede medyo naman yung nakatagilid tapos sa puwet ilalagay kasi di ba pag digital rectal examination di ba sa puwet dinudukot ng mga urologist yun. Alam mo, although sabi ko nga ilang 4 or 5 sessions pa lang, tuwan-tuwa yung pasyente, tuwan-tuwa yung anak. Sabi niya, ibang-iba na po ang pakiramdam ko ngayon. Sabi niya, malakas na po ako. Na makita ko siya, nakatawa na. Dati yung mukha niya, parang sabukot ba? Alam mo yung hagas na. So, yun yung isang experience ko with regards sa prostatic carcinoma. Yun, napakaganda nun. Kasi although hindi ko pa, syempre, ilang sessions pa, sabi ko nga doon sa anak, siguro after 2 weeks, maka 10 sessions ka, pwede nating paulit yung PSA and then i-ano ko sa inyo yun, para at least meron, sa mga alam ko, maraming may problema sa prostate. Lalo ngayon. Ewan ko, bakit nung araw naman, hindi ako bihira makakita ng guys. Pero ngayon, ang dami na. So far, ako naman sa totoo lang, kung nagpa-PSA ako, normal ang PSA. Kaya ako natutuwa. Normal ang PSA ko. Sabi ko, Diyos ko po, wag naman. Kasi may kumpare akong doktor, naging problema niya. Pero actually, yung kumpare kong doktor yan, bumili yun ng may itera care siya. Ang binoblo niya, around. Taga Quezon din yung kaibigan ko, doktor. Around the prostate. Hindi niya mismo yung yun. Kasi nga sabi niya, may family history daw sila ng prostatic carcinoma. Kaya siya natatakot. Okay? Opo. Na-answer ko ba yung ano? Opo. Ay di, Doc, ang gagawin ko po ba, based doon sa ating pong basic protocol, gagawin ko po bago yung pong kanyang prostate, ay di bibirahin ko po ng 15 minutes din. Yung front and back din po. 15 2 minutes. times a day. And then continuous po yung energized water, papainom ko po sa kanyang maghapon. Yes, okay. May isa po akong tanong, pwede ka po yung i-spray doon sa kanya pong paligid ng puson? Okay lang. Okay. Ay siya. Ay maraming salamat po, Doc. Okay, sige. Ay, Doc, saan nga po kayo sa Quezon? Saan nga po kayo sa Quezon? Kalawag. Siya, mga misyon, madalaw ko kay Dian. Ay, sige. God bless po, Doc. Thank you po. Okay, sige. God bless you. Thank you, Ma'am Mylene. Thank you po. Yes po. Salamat po. Naaliw naman po ako sa inyong punto. Ay, oo nga. Ay, oo nga. Ay, oo nga. Ay, siya. Ay, siya nga po. Ay, siya nga po. Maraming salamat po, Sir Joel. Thank you po. Okay, yes. Doc, magbabasa po ako ulit. I-alternate ko na lang. From Miss Ana S. Paano po pag-therapy pag diabetic?
may heart problem, brown, may sugat, may manas ang binti at hirap maglakad. Wow. So kasi ang diabetes ang number 1 cause ngayon ng chronic kidney disease. Kasi baka mamaya yung kanyang mamamanas, yung edema niya, nagkakaproblema na siya sa kidney. Pero ganito ang gagawin, anong protocol? So, laging yung basic protocol ang importante doon. Tapos, paano ba winawan ang diabetes? Okay. So, din sa misa niya, merong guide, merong guide na usually yung nakita ko yung basic protocol tapos sa likod, and then yung may parte dito sa may epigastric area. Pero ang pinaka-focus, parang tinitignan ko, spleen. So, ang akin kasi is ang tawag dito. Kaya yung mga guides na yon, okay lang na i-follow nyo yan. Pero ang sa akin is pinapasimplify ko. Kasi pag minsan yung mga acupuncture points, so sa ating ordinaryong user, mga bagong user, kahit naman dati, medyo nakakalito, di ba? Hindi naman sa nakakalito. So, ang diabetes kasi right now, ang pinakang parang dalawa yan. Isa yung tinatawag na diabetic, yung type 1 is insulin dependent at saka yung type 2 non-insulin dependent. Pag yung insulin dependent, yung pancreas niya ang may diferensya. Yun ay autoimmune disease. So yun sila yung nangangailangan talaga ng insulin. Hindi pwede sa kanila yung oral insulin. So pagka yung type 1 ang diabetes ninyo, talagang yun yung napaka-importante na ang ifo-focus yung pag-blow sa mismong epigastric area kasi na doon ang pancreas, ang organ na nagpo-produce ng ating insulin. Okay, kung type 1. Pero kung type 2, ang bali sinasabi na dahilan talaga nun is insulin resistance. Ang insulin resistance, so may insulin ka sa katawan pero yung kinakain mo, yung glucose mo sa dugo mo, hindi pumapasok sa cells mo. So hindi nagagamit ng iyong cells. Yung buong katawan natin, di ba, gumagamit tayo ng sugar, ng glucose para as energy natin. So ang akin yun in that context, napaka-importante ng yung basic protocol. Pero yung pwede mo pa ring yung epigastric area sa pancreas. Pero ang akin is yung basic protocol talaga napaka-importante nun. Kasi lahat ng meridians, lahat ng organs mo nako-cover nun. So yun. Kasi lang nung araw nung bagong akong graduate, at actually kami sa UST, meron kaming revalida. Yun yung aking case. Kami noon kasi ganito. Bago ka graduate, may revalida. Kukuha ka ng isang case na nasa hospital tapos meron kang 3 panel, parang professor na sila'y mag-gaano sa iyo. And then ang aking noon is diabetes, ang aking topic na nakuha kong case. During that time, ang diabetes hanggang unang-una, sabi nga, diabetes daw una hindi gumagaling. Imbis na hindi gumagaling, nagpo-progress pa. Okay. So, noong una, 2 lang ang gamot. Isa ay ang increase ng insulin at yung isa yung metformin. Lagi nyo narinig metformin. Pero ngayon kasi, 8 hanggang 10 na ang gamot na ginagamit para sa iba-iba. Hindi ko naman madidiskusyon. Kaya daw, kasi nga, halos lahat na ng organ ay involved na pagdating sa diabetes. Gawa nga ng insulin resistance na tinatawag. Kaya meron tayong tinatawag na metabolic syndrome. Tumataas ang cholesterol, tumataas ang mga triglycerides, tapos tumataas ang presyon. So yun yung pinakang parang nangyayari na ngayon pagdating sa. So basic protocol, napaka-importante nun. Okay? Kumbaga sa akin, wag niyong madaliin. So gawin niyo talaga yung 30 minutes ng basic protocol pag may diabetes. Naku. Napakahirap po talaga ng may diabetes, no? Namamana din po ba yan, Doc? Actually, ganito, may genetic predisposition. Pero, ang talagang culprit sa diabetes ay yung ating pagkain. Kaya nga, yung tinasabi ko kanina, kaya marami akong medyo tawag dito, parang nakokontrol ko ang kanilang diabetes kasi sinatsaga ko na talagang i-discuss sa kanila yung pagkain nila. Mula sa almusal, merienda, tanghalian, merienda sa hapon, yung sinatsaga akong i-discuss yun. At every time na pupunta sila,
oh, bakit hindi ka na naman siguro na kumain ka na naman ng ito? Kasi dapat hindi ang mangyayari yung bang mo pag may diabetes, pagdating mo sa doktor, pag hindi na control, anong gagawin? Dagdag ng gamot. Oh, hindi na naman dala, dagdag ng gamot. Oh, dagdag ng dagdag, tapos magi-insulin pa. Pero ang nangyayari, bakit paragi pa rin mataas? Kasi nga, ito ang problema nila. Dinadaya nila yung sarili niya, pero akala nila nadadaya nila yung doktor, pero actually yung sarili nila din. Kaya nga sabi ko sa iyo, pag gagaling ang isang pasyente o isang tao, gawa din niya, siya rin ang magpapagaling sa sarili niya. Yes, agree po. Agree talaga dyan. Dapat talaga po may contribution talaga tayo. Hindi lang tayo umaasa sa gamot or sa kung ano po yung ginagamit natin. Alright. Meron pa po ako nakikitang mga nakataas ang kamay. I would like to call on Miss Gemma. Miss Gemma, thank you for waiting. You can now unmute yourself po. Okay, good evening po. Good Tanong ko evening, lang po kasi mayroon akong nabentahan ng may six vessel bypass graft, and then mayroon po din po siyang pacemaker. Ngayon, nabentahan ko lang siya just for the pain kasi sa trabaho niya. So mayroon din siyang back pain. So recently mayroon na rin daw siyang acute kidney injury, which is hindi pa naman siya pwedeng hindi pa siya candidate for dialysis. Medyo tumataas lang yung urea at creatinine niya. So ang tanong ko po doon is safe kasi na ayaw po niyang i-blow sa mga ano niya dahil natatakot siya na baka mayroon siyang mga plaque pupunta uli sa mga vessel ng mga graft niya, mas lalo siya magkakaroon ng heart attack. Kaya natatakot siyang gamitin sa ibang bagay, sa ibang area. Okay. So, kasi may pacemaker siya, so definitely avoid itong, kasi ang pacemaker man not exactly nasa heart, nasa dito yon, sa side. So, avoid mo itong area na ito. Avoid mo itong area na to ng chest niya, Kung, let's say naman, kung ang kanyang worry is about the plaques, actually, iba, kung nung una kasi nabago na yung life with heart disease theory. Nang una, sabi daw, ang nagkokos daw kasi ng heart disease, heart attack is because of yung cholesterol plaques ng ganun. Pero unless nagkaroon ng inflammation, hindi magbi-build up ng cholesterol ng plaques doon. And then, so ang gagawin kasi nga ng Itera, so kaya sabihin mo, okay na gamitin, kasi anti-inflammatory nga anti-inflammatory nga ang action ng Itera. So yung mga vessels niya na nagkakaroon ng inflammation, mawawalang inflammation. So hindi siya magkakaroon ng yung plaques na para tawag dito, yung ano na tawag natin dito, yung magkakaroon siya ng PE o mga ganun. Yes, yung mga emboli po, yung mga emboli po niya. Yung mga emboli o kaya yung parang nag-slap off ang tawag natin, di ba? Ganon, kaya yung mga embolism, yun yung sa plaque. Tapos, nag-slap off sila, then pupunta sila sa ibang smaller vessels. Kaya yun nagkakaroon ng embolism or thrombosis sinasabi. Pero, ang magagawa ng Itera Care, tinutunaw niya yung mga yun. And then, di ba, nagkakaroon pa siya ng increased microcirculation. So, hindi siya magbabara ng kwan. So, ako kasi, meron na ang experience ko kasi pagdating dyan, meron akong isang patient na about to undergo angiogram, and then syempre, angioplasty yung kasunod nun, lagi yun naman yun. And then, so nag-chest pain siya, madali siya mapagod, ayaw niya kasing to undergo ng procedure kasi nga sabi niya, medyo mahal, siya naman ay retired teacher, sabi niya, baka po yung aking yung retirement doon lang mapapunta. And then, siyempre, hindi pa rin yun 100%. So, gumamit siya inano ko siya ng Itera. And right now, he has been using it for around mga more than 6 months na. Kinukumusta ko siya from time to time. Sabi niya, okay siya. Nawala yung pagod niya, hindi na siya nananikip ang dibdib. Although, hindi na nga siya nag-undergo nung kasi yun sabi niya, pag po ako angiogram, sigurado po sasabihin ng doktor, magpa-angioplasty ako. So yun ang isang experience ko doon. So saan po niya i-blow lang po? Sa spine lang po at saka dito sa neck?
Or Yes, so yung mga basic protocol, except yung ano lang yung chest, i-avoid niya lang itong chest area. Opo. Mayroon pa po akong second question po. Yung nabentahan ko naman po is mayroon siyang early stage ng breast cancer. So mayroon siya, so may history sila. So sad to say, yung sister niya namatay sa breast cancer last year. So siya naman kaoperahan lang siya noong July. So nabentahan ko rin siya ng Itheracare. So mag-concern niya kasi mayroon siyang silicone implant. So pero nararamdaman niya daw kasi na parang mayroon daw kumikirot-kirot sa right doon sa mastectomy niya. So pinapatanong niya sa akin kasi naka-duty siya, sabi ko mag-online ka na lang, sabi ko naka-duty po siya. Sabi niya is pakitanong daw kung kasi alam naman niya na hindi pwede sa mga implants. So sabi niya kung pwede ba dang tagalan daw yung pag-blow sa likod. So or safe po ba kahit directly or sa armpit lang po niya kung sa mga area ng may silicone po siya. So yung kanyang may silicone implant, yun din ang merong nagkaroon ng cancer. That mean, ganun ba? Ganun bang ibig sabihin? So yun nga, ang isang natin is silicone. Kasi yung actually, not the terahertz, but the heat, yun ang pwedeng magkaroon ng effect doon sa kanyang silicone. So the best noon ay pwede naman sa likod. Sa medyo malayo. Kasi anyway, so yun basic protocol, napaka-importante doon pa lang sa basic protocol, okay na yon. And then kung gusto niya pa rin sa likod na lang, so medyo malayo lang. So para hindi, kasi ang ating terahertz can penetrate up to 12 inches. So ilayo na lang niya, tansyahin na lang niya na more or less siguro, tama lang yung 10 inches away mula doon sa likod niya para hindi naman masyadong Anyway, hindi na makaka-epekto yun. And then low heat lang ang gamitin niya. Okay. Pero paano yung DF po, yung deep tissue implant po. Yung sarili po niyang tissue sa tiyan po niya, isa rin yung sa mga bumili, inilagay po, ginawa po yung bilbil po niya, ginawa po siyang dede, parang ginawa siyang breast. So, pwede ho ba yung kasi mabagal po kasi yung healing ng wound po niya. So nagkakaroon siya ng fibrosis po sa kilikili niya at sa around the breast po niya. So pwede yun, pwedeng gamitin. Kasi hindi naman yan foreign body. Autograph naman yun, autograph. Sige, pwede yun. Okay, salamat po, Doc. Okay, and you are nurse? Nurse ka ba? Opo, okay. Sa So UK you po. are from UK? UK po. Kaya pala malamig dyan sa inyo. Okay. Thank you very much for your time and hopefully marami tayong ma-change some lives through Itheracare. Yes, yun talaga ang ating yun ang ating intention, makatulong tayo sa iba. Yes, thank you, Miss Gemma. User po rin po ako, so I'm using it for my health issue po. That's the best po. Na kayo po talaga ang user bago kayo maging pusher. All right, so we'd like to read the message from Carlo Matienzo. Doc, how this product help for glaucoma patient and how to use it? Okay, so sa glaucoma, na-discuss ko na ang glaucoma, siya yung nag-i-increase ang pressure sa loob ng mata. Actually, ang talagang gamot diyan ay surgery. Initially, meron silang pinapatak-patak, may pinapainom, pero surgery talaga ang treatment diyan. So sa Itera, kung yung alin yung affected ay just medyo malayo-layo ng kaunti, and then yung pinaka-low heat, you blow it start with 2 minutes muna, 2 minutes. And then pakiramdaman mo hanggang sa maging 5 minutes na. And then tsagain mo hindi yan yung parang mabilis, just like yung parang pag may mga katarak. Ganun din po. Tsagain mo lang po. At meron na po tayong mga testimonies na regarding na talagang umayos ang kanilang paningin because of Itera. Yung sinasabi ko naman na yung akin yung sa aking dating secretary sa clinic, ang kanila naman is actually hindi nga ma-diagnose ng mga doktor
ano siya, unti-unting nalabo ang paningin niya hanggang sa totally wala na siyang, yung sa eyesight niya wala na. So may mga injection ginawa sa kanya, ganito. So ngayon, parang hopeless na siya, sabi nga niya, parang mabubulag na. Pinagamit ko siya ng iTera, alam mo ngayon, sabi niya, tuwan-tuwa siya. Unti-unti na siyang, ang tawag doon, nakakaaninag. Ano, yung dating totally parang itim na, wala na. Ngayon nakakaano na siya, nakakakita na. Sabi nga niya, yung sa bedsheet daw niya, yung stripes, yung mga nakikita niya, pero dati wala siya nakikita. So makakatulong ang iTera with regards sa mga eye problems. Okay, yes. Magbabasa lang po muna. I can still see 27 more new messages po and it's already 9:45, Doc. So magbabasa po muna ako ng mga 5 na mga questions tapos balik po tayo doon sa video, yung live question po. Okay. Doc, pwede daw po ba ang Pro sa may stent? May stent po sa puso. Wag na rin. So hindi pa rin natin ine-advise kahit yung Pro ay meron yung full setting, yung sa air parang lang, wag na rin. Wag na rin ha. Sige, kasi meron pa rin yung konting ng terahertz. So para just to avoid lang para hindi pagdating ng araw sasabihin kung hindi mo ginamitan, hindi magkakaproblema. So ganun lang. Yan. Pwede namang blow around the heart. O di ba? Dito pa lang sa palms niya, di ba may din ang heart doon. Hindi pwede na. Yes. From May, Doc, ask ko po, binlow ko po yung friend ko first time, tapos sumakit po yung tuhod niya. Nahirapan po siya lumakad. Tapos nagpa-acupuncture po siya, then naging okay. Then, blino ko po siya ulit after a day. Nilagnat po siya. At may konting pain sa knee. By the way, ini-increase ko po ng 5 minutes yung blow sa knee. Yung knee pain level po niya is hindi na ganun kasakit nung first time po. Okay. So ganun talaga. So ako kasi nag-acupuncture ako. Kaya nagtigil ako acupuncture kasi invasive. Minsan natatakot. Although hindi naman ganun kasakit yun. Kasi pag naranasan nyo magpa-acupuncture, hindi naman ganun kasakit. Although medyo apprehensive ka kasi siyempre tutusukin ka. Pero hindi ganun. Ngayon, sa iTera naman, di ba, sabi, bakit daw nagkakaroon ng sumasakit bigla? Suppose, di ba, dapat mawawala yung pain. Ganun lang po. Nagkakaroon ng konting reaction. Pero parang kumbaga, siyempre, pag nagkaroon ng heat, medyo parang yung mga cells noon, medyo sabi nga natin, kumikibo-kibo. Nagigising. Nagigising yan. And then later on, maano na po yun. So pagka gano'n, painumin nyo ng charged water and then start mo slowly, medyo low heat, then 2 minutes, and gradually increasing hanggang 15 minutes. Okay lang po yan. Okay. So Doc, kapag nakaka-experience ng mga healing crisis, bababaan o medyo hindi po tatagalan ang babawasan. Yes. Babawasan yung time. Yes, ang time. Okay. Then hanggang more charged water. Gradual. Drink more charged water. Okay. Yes. Yung tapos, ganun, halimbawa, yan sa knee, sprayan mo ng charged water. Kung medyo parang spray mo yung charged water. Pwede yun. Yes. Na-absorb kasi ang charged water. Opo. So inside out ang kanilang approach. Yes. From Alona, ongoing radiotherapy for a saliva gland cancer sa ibabaw ng tenga. May bukol po. Recurrence na po twice. Pwede po pagsabayin ang radio at iTera? And paano po siya gamitin for this situation? Sige po, okay lang po na nagre-radiotherapy siya. At the same time, ginagamit niya yung iTera. Blowing po doon sa mismong affected na side. Kung left or right, bloom po doon. Start with 5 minutes, 10 hanggang kaya ng 15 minutes. 2 times a day po. Okay. How from Lilio Weng Marco, yung dialysis patient, pwede po bang i-blow ang part na may fistula? Fistula. Fistula. As much as possible, i-avoid nyo na lang. Avoid. Pwede namang hindi kasi pag i-blow nyo yung kidney area, kasi yun naman ang may problema. So, yun na lang. Pag i-avoid nyo na lang yung may fistula. Minsan, nasa leeg yan, minsan nasa braso. Avoid nyo na lang po yun. Kasi halimbawa, ang siguro ang concern niya is
pag sa basic protocol kasi, winawan yung ito, pwede naman pong i-skip mo po yan. Ha, pwede. Okay. Kaya natatanong yun. Kasi pag naampistula na ito, at siyempre pag sa basic protocol, i-avoid nyo na lang po. Okay, avoid nyo na lang. Okay. From Miss Marie, one of my member experienced some kind of liquid coming from her previous surgery below her breast. This is my concern. Merong pain? May lumalabas daw pong liquid galing doon sa previous surgery. Yes. Yes po. Kailan pa yung surgery niya? Last year. Last year. So ano ang surgery? Mastectomy ba with radical o simple mastectomy? Simple lang po. Simple lang. Okay. So ganito kasi pag ako kasi gumagawa ko ng ganyang procedure, yung mga simple mastectomy na magawa ko niyan. So kasi yung ganon ay di meron tayong mga siyempre pag yung natanggaling yung mass, so ibabalik mo na ulit yung mga gumagamit kami ng mga iba-ibang different sutures. Meron doon yung sinasabing suture na pwedeng absorbable at meron yung non-absorbable suture. Meron ganon. So, pag winawand mo kasi, siyempre parang yun, nag-iinit ng konti. So, pwedeng natutunaw yung mga fibrosis doon, kaya nagkakaroon ng fluid. So, pwedeng ganon ang nangyari. So, anong dapat gawin? Babalik okay lang sa yun. Okay lang yun. Okay lang yun po yun. Okay lang po. Hindi naman po yun dadami ang fluid noon. Yeah, kasi yung yung parang surgery niya, merong tumubo na parang lang, yung parang toldok lang, tapos doon lumalabas yung yung squid. Yan. Kasi nga pag yung may ginamit na non-absorbable suture, ibig sabihin nun yung pinantahi na hindi natutunaw. So yun po, nung siyempre nung na-blow ng heat, pwedeng doon siya nag-start na magiging matutunaw na, kaya pwedeng nagkakaroon ng konting liquid. So pag minsan merong kasing ganyan na although kahit hindi gano'n, lumalabas yung tahi. Lumalabas yung kahit matagal ng kahit mga post-operative conditions, kahit cesarean section, yung mga ganyan, kahit anong minsan sa cyst lang. Minsan biglang may lumalabas na parang yung suture, yun doon. Okay. Thank you. Can I ask one question for my grandson? Kasi 12 years old, athlete, tapos umiiyak kasi daw masakit yung tuhod niya. Ngayon naman yung doktor sabi, it's a part of growing up, nag-grow daw yung bone. Pero nag-aitira sila. Ngayon, yung anak ko, ano daw, saan daw i-aitira yung anak niya? Sa tuhod ba? Yes, po, doon sa tuhod. So, kalin yung sumasakit sa kanya, yun na nga yung kanina na-discuss ko, na there are different types of arthritis. So, ang isa, pag sa mga bata, ay di juvenile rheumatoid arthritis din sa adult. So, kung alin po yung sumasakit, i-flow nyo lang po yun. Start with 5-10 minutes hanggang matolerate niya. 2 times a day. Okay lang po yun. So, instead of... Arthritis yun? Arthritis, ang tawag yan, juvenile rheumatoid arthritis. Although minsan sabi, part of yung growing, lang po yung gano'n. Pero marami ako nakikitang ganyan sa aking clinic po ay maraming pumupunta na bakit daw sumasakit ang tuhod. So, yun ang isang pwede. Although sabi part of growing up, pero pwede ring juvenile rheumatoid arthritis yan. So, magaling din po naman ang Itera doon. Makakatulong ang Itera. Kasi inflammation pa rin yun Okay. Salamat po. Yes, salamat po, Miss Marie. Continue lang po ko, Doc, from Roxanne Bellarta. Ask ko lang po, why is that pag nag-blow ako, mas madaming tubig natatanggal sa lungs ko? May pigtail po kasi ako. Pigtail po. Pigtail. Okay. So, kasi ganito, ang kasi ng minsan may nagtanong na din na ganyan. Kumbaga nagkakaroon ng tubig sa baga. Kasi, let's make it clear. Kasi pwedeng magkaroon ng tubig sa baga yung tinatawag na congestive heart failure. Kung congestive heart failure,
ang tawag din namin doon pag minsan nagkakatubig sa baga. Pero yung kanyang pagkakaroon ng tubig, yung sa interstitial tissue, yung ganon. Pero pag iba naman yung sinasabi nagkatubig talaga na tinatawag nating pleural effusion. Kasi pag pleural effusion at madami-dami, kinakailangan ng surgical intervention. Pero pag yung fluids lang na parang yun nga, congestive heart failure, okay lang po ang gamitin ang Itera. Okay. Ayan. Tatawag po ako sa video live question, pero ang pakiusap lang po, please make your question directly at saka to limit it po to two only. Tapos direct medical question lang po kasi wala na po tayong oras. All right, Miss Alice, you can now unmute yourself. Thank you for waiting po. Yes, good evening, Doc. Good evening. I'm raising my hand for Gerald Chan kasi first timer siya. His case is ankylosing spondylitis. Andito po yung case niya. Ma'am Jane, pwedeng kayo na makipag-usap kay Doc? Sige po, go ahead po. Hello, wala po kayo. Good evening, Doc. Good evening. Doc, sa case ko po, kasi may spondylitis. Sa spine, parang naubos yata yung goma sa spine, parang nagkakaroon siya ng pain. And actually, according to the doctor, wala na daw tong gamot. Yes. So if for curiosity's sake, makakatulong kaya tong Itera Care? Okay, so ganito yan. Okay, sige. So pag sinabi natin ankylosing spondylitis, parang nag-fuse na yung kanyang yung kanyang mga joints, kaya parang hindi na niya maikibo. Tapos namamaga na. So siguro na-try na din injection ng steroids, ng mga physical therapy ginawa na para yung ganyan. So ang gagawin ng Itera, unang-una kasi inflammation pa rin, kaya spondylizing ankylosis, inflammation pa rin yan. So at least kung meron gagamitan niyo ng Itera, kasi yung mga tissues niya, connective tissues, tumigas na kaya hindi niya na maikabo, kita mo iba na itsura. So ang Itera parang palalambutin niya ulit yung connective tissues, tapos yung inflammation, tatanggalin ng inflammation because of the terahertz nga yung connective tissues. So unti-unti actually matutulungan yan. Hindi ko naman sabihin totally gagaling. So isa pang magagawa ninyo is habang binoblow nyo, spray nyo ang charged water doon sa knee yan, ang involved. Alibang part ng kanyang joint. Doc, mostly sa thoracic, sa spine. Thoracic na. Okay. So i-blow nyo lang kung hindi, usually kasi knee ang mga debilitating talaga kasi pag nasanina ang problema, talaga hindi na sila makalakad. Pero yung kung sa spine, malaki may tutulong ng Itera Care diyan. Marami na tayong testimonies na nagka-problema sa spine using yung Itera, na-relieve spondylosis, cervical spondylosis, yung mga ganyan, mga sciatica, and then mga fusion ng mga vertebra, fusion, nadadala ng kanya, nare-relieve siya ng Itera. Kaya may tutulong with regards to yung alleviation ng pain. Kasi yun naman ang importante dyan, di ba? Yung pain. Kasi hindi na nga siya kayong ng mga pain relievers, then ang sobrang masakit pa rin. Kaya yun, sasabihin ng doktor, wala na. Kasi hindi naman surgical yan. Hindi naman iba yung surgical. Hindi surgical ang pandiyan, ang remedyo. Okay, so tutulungan ng Itera. Gamitin nyo lang. Okay. Salamat po, Doctor. Thank you, Miss Alice and Sir Gerald. We also have someone from Japan. Yeah, Konbanwa from Japan. Okay. Question po from Miss Malu Castro.
How this product used with the patient with lung cancer, metastasis to liver na po. Hello. Ay, sorry. Anong question niya ulit? Lung cancer daw po na nag-metastasize na sa liver. Oh. Okay, so basic protocol, of course, drink more charged water, and then blow mo ang spine, 15 minutes each side. Tagain mo, mag-metastasize na sa liver. Okay, so pati liver, isama mo na din. Another 15 minutes. Tsagain mo lang po. Kung, di ba, 45 minutes lang dapat gagamitin yung Itera. So, pahinga nyo. 15. So, after, pahinga. Pero, tsagain nyo lang po. Alam nyo naman po, pag sinabing cancer, talagang po yan ay hindi natin ipapromise na gagaling yung cancer niya. Pero alam nyo po, di ba, nag-present ako sa isang bayan sa amin. Kaya nandoon yung isang kumuha sa Itera. Kasi yung mother niya, is with cervical cancer or I forgot name, sabi niya. Nung daw talagang wala pa, nung hindi pa nagagamit ng Itera, hindi makakain, in severe pain, nanghihina. Pero kaya natutuwa sila in the last 2 months nung mother nila, sabi niya, mahimbing po ang tulog, gumanda po ang pagkain, hindi po siya, pag inano po nasakit, pag inano po namin nawawala siya. Pero namatay yung nanay. Pero sabi nga nila, hindi po kami parang may nag-guilty na parang sabi na wala kami nagawa sa kanya, parang nakita namin siya naghirap. Kaya nung nag-present ako ando doon siya, siya sabi niya, nag-share siya nung naging experience nila with Itera. Tuwan-tuwa ako doon. So yun ang maano ko pagdating sa mga cancer patients. So we cannot promise, we cannot promise. Don't promise din sa kanila, ay gagaling yan, magaling yan, meron gano'n. No, hindi pa pwedeng gano'n. Hindi pa pwedeng gano'n ang sabihin niya. Pero sabihin niyo, yung quality of life niya for the last remaining days niya, medyo sabi nga natin ay hindi niyo siya makikitang naghihirap. Ilan na po yung ganyan na yung isa kumuha sa akin pero pinahiram niya doon sa kanyang brother-in-law. Sabi naman nung nurse, yung anak niya, sabi niya, tita, pero po kasi nung ginagamitan po namin siya ng Itera, maganda po ang tulog niya. Hindi po siya pero pag wala po yung Itera, balikwas siya ng balikwas sa kami. Nasa hospital yun na. Balikwas po ng balikwas. Naaawa po kami. Pero nag-Itera siya. Ay, ginawa po na tulog. Pero namatay din yung pasyente. Pero sabi nga nila, habang nag-Itera, at least daw sabi nila, maginhawa po, maganda po ang tulog. Pag may nararamdaman masakit, gamitan po namin ang Itera, tanggal po ang sakit. So, ganun ang kanilang naging experience. Yes, yun naman po ang importante doon, 'di ba? Yung ma-alleviate lang po yung pain, malaking bagay na po doon talaga sa mga pasyente. Ayun. Another one from Miss Lagrimas. I am using my device to blowing my breast lump. It helped po. Medyo di na ito gaano katigas ang bukol at medyo lumiliit na po. So by November 10 daw magpapabiopsy siya. Para malaman kung benign or cancerous. Okay. Yes. So, tuloy niyo lang po. Paano po? Naku, bukol din ito. Okay. Paano daw po sa bukol? Ilang minutes daw po ang blowing? Naoperahan na po ang left. Right naman po ang may bukol ngayon na matigas. Okay. I-blow niyo lang po kung alin yung part na may lump, may bukol, o para may nakikita kayong tumutubo, i-blow nyo lang po ng start with 5, 10, 15 minutes hanggang unti-unti po, mawawala po yan. Promise. Yes. Okay. Doc, meron din po tayo from Canada. Yes. Okay. Mag-share lang po ang kapatid niya daw, si George Arañas, stroke and paralyzed for 18 years dahil sa pag-scuba niya. As of today po, he's on the road to recovery na dahil sa Itera Care. Wow. And continue po siya sa pag-therapy. He's here in the room po. Thank you, Lord. Ayan. Okay. Wow. From Zurich Jaguar. Stage 4 lung cancer din po ito. Kaya pa ba ng Itera Care? 1 week pa lang na dineclare ng kanyang doctor.
Stage 4 na po, lung cancer. So katulad po ng sabi natin kanina, ano po, there's no harm in trying. Kasi po, yun nga po, pag sinabi natin ganong stage na, stage 4, ano po sasabihin ng mga doktor? Wala na po yan. Bibigyan na po ng tanning. Usually pag mga lung cancer, ganyang problema, mababilis po yan. In 3 to 6 months po. Yan, so yun ang sasabihin sa inyo ng doktor. Pero gamitin niyo po ang iTera. There's no harm in trying. Gamitin niyo lang po. Yes, walang mawawala. From Miss Eva, where to blow for a person with hernia and how many minutes po? Hernia po saan? Hernia. Hindi po Hernia, sinabi kung kasi may saan. inguinal hernia, may abdominal hernia, may post-surgical hernia, hiatal hernia. Pero ganito po, pag sinabi kasing hernia, it's a defect po. Surgical, defect po dun sa layers ng abdomen, So, ako kasi po, surgeon, nag-opera po ako. DNA, ino-opera namin, nire-repair po namin yung especially kung post-surgical ba yan, umbilical hernia ba yan, inguinal hernia ba yan. So, ang pinakang po doon is surgical repair. Pero pwede mo pong, may nakita ba ako na testimony na sa mga isa doon na ang hernia daw niya ay nawala daw. So, paano ba? Kasi defect yon sa sa abdominal wall, anong layer, usually fascia. So, diba, ang nga natin with iTera Care is nire-repair niya yung tissue. So, wala pong masama, pwede niyo pong itry. Kasi anyway, unless yun yung hernia, yung sinasabing indirect inguinal hernia, yun po yung lumalaki, doon sa scrotal area niya, kasi yun pong yung lumalabas pong yun, bituka po yun, intestine po yun. So, pag yun po ay although merong yung indirect, yun yung pumupunta sa scrotum, dapat po yun ay as soon as possible i-operahan. Pero pag yung indirect, yung sa singit lang bumubukol, yun po pwede nyong itry na gamitan ng iTera. Pero pag po yung indirect yung pumupunta sa scrotum, ay sasuggest ko po, mas mabuti ipa-check up kayo sa surgeon at sasabihin po sa inyo kung anong the best na gagawin. Kung pwede pang sasabihin niya. Kasi wala pong magagawa dyan yung mga supporter na sinasabi. Huwag po kayo maniniwala na makakay-supporter. Surgical intervention po ang kailangan. Pero there's no harm in trying. Baka po sakali. Kung yan ay yung direct inguinal hernia, yung pong nasa singit lang, pwede po. Most likely yun ang sinasabi niya. Tinutukoy niya na hernia. Kasi kadalasan pag hernia, laging sa singit. Although maraming klaseng hernia. Okay. Yes, from Risa, saan po i-blow pag liver and kidney cyst? Kidney cysts? Cyst po. Cyst. Yeah, liver and kidney. Anyway, kung kidney cyst, wala naman pong problema po yan. Pero i-blow nyo po yung, kung nasa left ko na, aling kidney ang unaffected. Pero wala pong problema po yung kidney cyst. Liver cyst, depende po. Marami kasing pwedeng cyst, amoebic liver abscess na ganito. Pwede nyo pong gawin, sa liver nyo po i-blow kung yun po ang merong cyst. Pero syempre dapat po follow up po ng doktor baka kung ano pong yun, kung anong cyst na po yan. Pero makakatulong po ang iTera diyan. Yes. Question from Emil Marquez. I had a patient, doc, na may bukol sa katawan since childhood at dumadami siya. Ang sabi daw ng doctor, parang blood deposits daw ang laman na medyo malapot. Hindi naman daw siya malignant. Are these autoimmune diseases po, doc? And what part po ang main points of blowing? So, hindi ko masyadong makuha. Kasi kung inborn, yung mga neurofibromatosis na, may nakikita niyo ba yun? Yung, bang sini ba yun? The elephant man ba yun? Yung siya yung ang dami-dami niyang bukol-bukol dito, although hindi naman siya congenital, pero kung dumadami, anong sabi ng doktor? Yun daw ay may blood. Blood deposits daw po. Actually, hindi ko makuha. Hindi ko makuha. Pero kasi kung saan-saan tumutubo yun, kung matsatsaga mo, kung saan may tumubo, i-blow mo. Pero do the basic protocol muna. Basic protocol. Kung bata pa lang, medyo konti yung basic protocol niya, mga 30 seconds lang. And then kung saan may bukol, kasi sabi mo, madami na. Hindi mo naman basta-basta matututukan yun. Pero parang mo lang, padaanan mo ng blower, okay lang yun. Then paano mo ng maraming painumin ng charged water. Importante.
Okay. From Miss Leticia, how does it help for a cataract patient, Doc? Okay po, magaling po sa cataract. So i-blow nyo lang po yung affected kasi pag cataract hindi pa naman ibig sabihin tawag dito, hindi pa na-operahan. So yung affected eye po ninyo, i-blow nyo ng start kayo ng 2, 3 minutes, 5 minutes. Tapos pag medyo tolerate yun na hanggang kaya ng 10 minutes po. Pero low heat lang po. Tsagain mo po, tsagain mo. Yes, from Miss Feli, na bone marrow transplant na po. After the basic protocol, saan daw po ifo-focus ang pag-blower at ilang minuto at ilang sessions per day? Okay, sige po. So kung nag-bone so may blood dyscrasia, tawag natin general term sa pag may problema sa dugo. So kaya nga nag-bone marrow transplant na. So kasi ang atin naman pong bone marrow ay na lahat po ng buto natin may bone marrow. So kaya lang lagi nating i-mention the spine. Pero lahat po ng bones natin ay bone marrow. So especially po itong yun nga, yung nagkuha na siya ng bone marrow transplant, kinuha doon sa hips. Kasi yung hips po ang malambot ang buto doon. Kaya po pwede siyang doon kukunan ng bone marrow. Doon po tinuturok din po. Pero yung ating pong long bones, yung ating pong extremities, marami po yan bulalo. Yung bone marrow po yung bulalo. Pag kumakain tayo ng bulalo, yan po. Kaya yung kanyang long bones yan, i-blow nyo lang po. Plus the basic protocol, siyempre po. Okay, yes. Po wow. From Weng Kuching. Hi, Weng. Thank you po, Doc, sa inyong regular Q&A. Kulang ang Wednesday namin kapag wala ka. Wow naman. Thank you. Yes. Meron pa pong isa. We always learn new medical information straight from a doctor. Maraming salamat, Doc Alex. Thank you. Welcome. Okay. Ano po ang distance ng device sa skin? Pag inilapit ko po sa skin with a distance of 3 inches, masyado daw mainit. Concern ko po kapag inilayo ko, hindi na po siya effective. Hindi ba? Kaya nga sabi natin, it can penetrate up to 12 inches. Kasi pag 3 inches, mainit yun. Ako, hindi ko kaya yun. Kaya kasi tayo, iba-iba tayo ng sensitivity. Merong yung iba, sabi nga, nakadikit na halos, hindi maramdaman. Yung iba naman, malayo, ramdam na agad nila. So, depende. Pero, ang kaya po mag-penetrate ng ating terahertz at yung heat niya hanggang 12 inches. So, pwede po, pwede. Depende po. Hindi po ibig sabihin ay pag hindi nyo naramdaman at ganito, hindi ibig sabihin pag hindi nyo naramdaman yung heat, hindi po natalab. Natalab po yan. Tumatalab po yan. Yan. Ganun po ang terahertz. Yan. Yes, ganun po kagaling ang device. Yan, ang terahertz. 4 months old baby, may sipon at ubo, sticky ang phlegm, kaya hirap pag inuubo at yung sipon po ay runny. Saan po pwede i-blower? Pwede po ba i-blower ang mom's milk na nasa bottle? Pwede po, pwede i-blow. Pero pag po sa baby, anyway, madali lang, bakit siguro total of 1 minute lang po yung ilong, yung throat at dibdib. Okay na po yan. 1 to 2 minutes lang po. Pwede na po yan. Baby naman. At saka po yan, lohit lang, malayo lang ha. Baka mamaya napapasok na yung baby, hindi yan marunong magsabing aray. Umiiyak lang. Mamaya, pagkatapos nun, mapulang-mapulan na. Opo. Yung baby's milk daw po, nasa bottle. Pwede daw po i-blower. Basta hindi plastic ang bottle. Yes. Sorry, tama nga pala. Kasi ang mga plastic, baby's bottle nga pala, usually plastic yan. So, sorry po. Dapat ay nasa glass. Sorry. Yan, hindi ko na. From Oscar Abella, binoblow ko si Mrs. kagabi, whole body si Sir ba to? Si Secretary ba to? Hindi po. Hindi ba siya yun? Yes. Parang meron kasi nag-friend request sa akin ng, I don't think Sir siya yun. Si Ernie Abella po yun. Yes. Kagabi whole body after 2 hours, dinugo po siya. 57 years old na po. Menopause na. Tapos after mag-blower, dinugo daw. Itutuloy pa ba po ang pag-blow or stop na? Okay, so okay lang po yun. Pero medyo lesser lang po ang time. Okay lang po yun. Wala pong problema doon. Hindi po ba maganda yun, Doc?
Sabi po ba nakalabas yung maganda mga yun? ano. Hindi, Yes. parang naging initial reaction lang yun, pero hindi Initial naman yun. reaction. Oo, sige, hindi naman. Okay. Paano daw po na-transfer ang benefits sa katawan ng Itera Bio kung sa talampakan lang daw po nainitan? Paano daw po nangyayari ang healing o ginhawa doon po? Okay. So, ganito ano. So ito ay ano natin sa Itera Bio kasi kasi may ano yung kung Itera Bio ka 3-in-1 yan, may terahertz yan, may infrared, negative ion. Remember yung aking ginamit noon na doon sa chikungunya, yun is negative ion generator ang tawag doon. Gumagapang yun. Actually ang lagi kaya ang medyo naging ano ko lang doon sa yung aking antibody, nakaka-ground. Kaya pagka nakahalimbawa, yung pasyente nakatapak dun sa plate and then humawak siya sa ibang object, nagka-ground sila. Pero makikita mo tumatayo yung buhok nila na examine. So, gumagapang po. Sa cells po gumagapang yun. At tapos nagge-generate po siya ng parang nagkakaroon ng yung gene-generate niya na terahertz, tapos yung infrared at saka yung negative ion, yun po ang nagpapapan po sa katawan natin. Yun po ang nagpapabibigay ng health benefits. Marami pong health benefits. Medyo mahirap pong isa-isahin yan. Pero ganun po, gumagapang po yan. So don't worry na nasa palang, doon lang ba? Hindi, ganun po yan. On my experience, kasi nga po marami na po akong frequency medicine devices na nagamit na po. Ganun po ang principle po nun. Gumagapang po. At saka sa paa po, di ba, ang daming veins po na nandun. Yes. Halos buong katawan po, nandun po connected. From Jonard Gamao. Hi, Jonard from Davao. Doc, pwede po ba i-blow ang Itera Care if may head injury galing sa road accident? Pwede po. It will lessen yung inflammation sa loob ng brain. As long as hindi na po bleeding, Doc? Kung fresh pa po, hindi naman siguro, no? Hindi naman siguro. Usually naman yung mga ganyan after ilang days na after ilang sabihin, di ba? Pag minabalitaan ka, hindi naman agad-agad nandun yung may Itera Care. So, di ba? Ay, sige naman. Di ba? Hindi naman yun right from the start, hindi pa naman ano yan eh. Nasa hospital pa yon. Yes. Opo. Parkinson's daw po, saan part ng katawan i-blow? Okay, so forehead, top of the head, back of the head. 5 minutes. Total 15 minutes. Very good po sa Parkinson's yan. Alright. Marami na po tayong testimonies regarding Parkinson's disease na gumaling sa Itera. Yes po. Stage 5 CKD patient at 2.5% na lang po ang kidney function. Yes. Oo. Nagdadialysis daw po twice a week for more than 5 years na po. Yes. Pwede matutulungan pa. Matutulungan pa siya. I cannot totally say na mag-reverse back to normal yung kanyang kidney function. Pero at least po, at least ang magagawa niya is yung una, yung feeling of well-being, yung giginhawa siya. Okay? And then kung may napapansin kayo, yung gamot niya na dami-dami, mababawasan po yun na kahit binabawasan yung gamot niya, maganda pa rin yung kanyang pakiramdam. Hindi siya magiging dependent ng una kasi ang dami-daming binibigay sa may chronic kidney disease. Pero pag nag-Itera Care siya, mababawasan po ng unti-unti yun. And then later on, and hopefully, yung kanyang kidney function, hindi ko naman po sasabing magbabalik sa normal. Pero at least, di ba, katulad ng sabi ko, yung pamangkin ko na dati totally wala na siyang, kasi karamihan po sa may mga chronic kidney disease, wala silang urine output. Pero ito, sabi nga nung pinsan ko, sabi niya ay, kuya, ang tawag sa akin ay, ang ganda po na. Padami po. Nag-start siya ng 150 ml, 100 ml. Tsaka daily na po siya nung gumagamit na siya ng Itera. So yung mga ganong pangyayari, medyo nakakatuwa na yon. At least kumbaga hindi ka naman na, taga Quezon na, bakit gayon? Wala na yatang pagbabago yan. Ganon siya. So at least kung nag-Itera, medyo makakakita kayo ng konting kaginawahan, nagiginawahan yung inyong pasyente. Ganun po. Yan ang i-promise natin sa kanila. Yes. Meron po kaming case dito sa Davao, 3 times a week po, nagdadialysis. Tapos
hindi na po nakakatulog. Siguro po mga 4 hours lang po ang tulog niya in a day. So, ang first effect po sa kanya ng iTeracare, first time na blower, nakatulog po diretso. Diretso, nagising naman po umaga na. I mean, diretso baka iba, no? Tapos, yeah, dahil po sa nakakatulog, unti-unti naging maayos po yung pangangatawan niya. Tapos nung after 3 weeks po na nag-iTeracare, nagpa-lab test. Tapos ang doktor na po ang nagbawas ng kanyang mga medicines. From 12, naging 4 na lang po. And right now po, although nagda-dialysis pa rin po siya, pero twice a week na lang. Pero siya na po ang nagpupunta sa doktor para magpa-dialysis. Kumbaga, kaya niya na po yung katawan niya, nakakapag-drive na po siya, nakabalik na po siya sa kanyang daily routine. Although nagpapa-dialysis pa rin po kasi medyo, tama Doc, no? Matagal po bumalik ang creatinine to normal. Yes, oo. Matagal Tapos sa yun, kanya matagal. po, from 1,700, kahit na po anong ininom niya ng gamot, kung ano-ano, hindi po yan bumababa ng 1,700. Pero ngayon pong nag-iTeracare siya, 700, patas pababa pa po ng pababa ang creatinine. Wow, amazing. Yes po. Okay. So yes, Ganun po. it really helps po, even si KD5 na. Okay. Yung client from Senin, yung client ko na may frozen shoulder after 2 therapies ay sumakit ng matindi ang likod at bumalik daw ang sakit pati ng shoulder niya. Ano po kaya ang dapat gawin? Okay, tuloy niyo lang po. Kasi ganito, kasi usually ang frozen shoulder, nagko-concentrate lang kayo kasi doon sa mismong yung joint, yung shoulder joint. Alam niyo, dapat isama ninyo itong yung trapezius muscle, yung muscle po dito. Kasi akala lang natin pag minsan, yan, napansin ko sa mga pasyente ko yan. Pag nag-complain sila ng ganito, tinitignan ko, lagi silang merong yung frozen shoulder, lagi silang merong spasm sa kanilang trapezius muscles dito. So, sinasama ko sa inaano yun. At magandang epekto. Yan. Kasi pag minsan yun, kaya bakit nagsakit ng pagka nakaka-reaction po, kaya ganun po. Okay, matakot doon. Kasi siyempre pag nag-complain ng inyong client, ay lalo namang nasumakit. Ay, huwag kayo matakot, huwag kayo explain nyo lang ng maayos, papayag ulit yun. Yes po, ang husband ko po, kaya kami nandito ngayon dahil yung frozen shoulder niya, 2 sessions lang. Tama po yung sinasabi niyo, Doc, no, hindi po dapat mag-focus. Sa kanya po kasi yung ginawa namin, yung dito, tas sa kilikili po, under, tapos sa likod. Kumbaga lahat po pati yung likod po, doon po sa may butterfly, tawag po ba doon? Doon po blino-blower ko din sa ilalim sa may kilikili, dito po sa harapan. Even po yung sa palms, pababa. Ganun po yung pag-blower. 2 sessions lang po and up until now, hindi pa po bumalik yung frozen shoulder ng husband ko. So, at marami pa pong mga testimonies about frozen shoulder. So, wag po kayong mabahala. No? Iba-iba lang po talaga ang reaction ng katawan. Tuloy-tuloy lang po. Okay. Thank you po. Yes po. Thank you. Doc, from Doris Patiman, interstitial lung disease at the same time myotitis. Saan daw po ang blowing point? Doon po sa mismong sa lungs, yung chest area. So 15 minutes 15 minutes, 15 minutes, 2 times a day. Doon na po yun. Okay, ito po from Liz Press. Kumakapal ang tuwalya ng matres. Makapal po, ilan po muna yung una? Kumakapal ang tuwalya ng matres. Saan daw po i-blow? Okay, so most likely sabi mo mucosa yung tuwalya ng matres, yung mucosa yung loob. So yung ang i-blow mo ay yung hypogastric area sa puson ng 15 minutes 2 times a day. Yung po na doon kasi ang female reproductive organ. So doon po sa hypogastric area. Psoriasis, nasagot na po natin ng psoriasis. Yes, oo. Yung likod daw po kumikirot, ang likod ng tenga, tapos may allergy sa leeg niya na mula. Saan po i-blow? Kumikirot daw po yung likod ng tenga, may allergy din sa leeg. Yung likod ng tenga, pa-check nyo baka yung sa tenga nyo meron kung anong
let's say, yung tawag natin, otitis externa, baka may tumutubong butlig doon. Actually, kala mo lang nasa labas yung problema, yung pala nasa loob ng tenga, pwedeng mangyari. So, dapat ma-check ng ENT. Pero pwede mo pong i-blow yung mismong area na ito, yung sumasakit na yun. I-blow mo lang po ng 5 to 10 minutes. Try mo po, try mo lang. Okay. Another case, Doc, 42-year-old na lalaki na operahan sa pantog. Natahi na pero yung ihi niya po sa may nahiwa dumadaan. Hindi daw natahi ng maayos. Lagi na lang siya naka-diaper. Oh my. Ay, dapat kasi ibalik yun doon sa dapat ibalik Oh. doon sa hospital yung gumawa noon kasi para i-correct. Pero kahit pa paano, siyempre, bakit ganun? dapat hindi nangyari yun. Dapat hindi nangyari. Kasi kung natahi na maigi yun, hindi, ewan ko lang, baka nagkaroon ng ibang complication. So, hindi ko masabi ha. Pero, try mong gamitan ng Itera, i-blow mo lang dun sa parang part na naglilik, 15 minutes, 2 times a day. So, hopefully ay magsarado yun nang hindi na magpa-opera ulit. So, yes. Sana nga po, no? Ang hirap naman po nun. From Estelita Magramo, Doc, may abdominal cancer po. Ang binibigay lang po ng doktor ay pain reliever. Gumagamit po ng Itera, masarap na po ang tulog, pero wala pa din pong gana kumain. So, saan daw po dapat i-blow? So, mo lang yun, ituloy-tuloy mo lang yun, na i-blow dun sa kanyang tawag dito, yung abdominal area. Kasi, siyempre, yung ganong sistema, hindi naman yun yung sabihin na, let's say, kasi yung part ng brain, nandun yung parang sa satiety center natin. Yung sabihin yung parang, yun yung para sa ating yung ganang pagkain. Pero hindi na magiging yun. Hindi na magiging parang makakatulong yun. Kasi nandito na talaga ang problema niya. So, tiyagain mo lang po. Later on, sabi nga, katulad nung sinabi kong pasyente, na kumbaga ay, yun, nung dati hindi siya nakakakain, nung nag-Itera na siya, nakakaunti-unting kumain, nare-relieve yung pain niya, at nakakatulog siya ng maigi. So, tiyaga mo lang. Pero hindi yan yung sasabihin ay other part of the body para maano yung pagkain. Hindi na po yun. So, doon ka na lang mag-concentrate sa basic protocol, tsaka po doon sa abdominal area. Okay. Another question, 2 weeks na po na naraspa. Pwede na po daw po bang i-blow? Pwede na po. Pwede na po yan. Okay. From Zurich, Jaguar. Share ko lang, brother-in-law ko na may prostatitis. 6 times siya bumabangon para umihi kung gabi. Pero nag one time blow lang, naging once na lang siya bumangon. Wow. Sabi ko sa inyo, ang galing ng Itera pagdating sa prostate problems. Care. Yes. Yung hernia daw po, Doc, sa stomach daw po yun. Oo, kaya na nga, baka hindi kaya post-operative. So, itry nyo na lang, kasi talagang ang hernia is laging, laging surgical ang remedyo. So, itry nyo din. Well, baka tiyagain mo, kung nagkaayos, well and good. Okay. Left ovarian cyst, Doc. Blow mo doon sa left, yung hypogastric area. Anyway, yung ovary naman, maliit lang yun. Yung uterus, ovary, i-cover mo na yung buong niya. Yung puson, i-cover mo na. Okay lang yun. Okay. At saka, mucinous cyst daw po. Come again? Mucinous cyst. Mucinous cyst. Saan? Left suggestive for mucinous cyst. Pero anong organ ang meron? Part po ba yun ng ovarian? Yung pwede left rin, ovarian cyst, pwede left rin, suggestive for mucinous cyst. Pwede. Di yung kung alin yung affected na side, yun ang niya, yun ang i-blow niya. O sabi ko nga, pwedeng i-blow yung whole hypogastric area, buong puso na yun, pwede naman. Para ma-cover na yung left and right, pati yung uterus niya, ma-cover na rin.
From Miss Earlia San Pedro, pwede daw po ba maligo or magbasa ng tubig after maggamit ng device? Okay. After 4 hours, tsaka pwede. Nasa basic ano natin yan. How to use the iTera Care. Nandun po yan. Yes. Wow. From Miss Marie. Wow, si Miss Marie pala is from Texas. Thank you for both of you. A very professional explanation, medical and business plan. Maraming salamat din po. Sa glaucoma, cataract, mas okay ang Pro para mas konti daw po ang heat. Mas okay daw po ba ang Pro for glaucoma or cataract, Doc? Pwede naman, pwede. Oo. Kasi nga meron siyang, although yung kung cool setting lang, palagi ko hindi dapat. Yung medyo ano lang din, ha? Yung may heat din. Kasi pag cool setting lang, para ka hindi. Masarap naman po, no? Yung may konting heat at saka yung cool setting. Ayan, very smooth. I have knee meniscus. Is it good to use daw po and how? Meron, alin yun? Anong condition? Knee, tuhod po. Knee meniscus. Knee meniscus. Oo. Ay di, blow mo lang yung affected knee for 15 minutes, 2 times a day. Yung isabihin yung mini meniscus, yung parang nag-ano na sila. Nagkakaskis-kis na. Yes. Eto, from Miss May Advincula, maganda ang detox ng bio. My friend's wife, pag mag-poop ay weekly, pero 3 times a day kumakain, minsan sobra pa. 1 session sa bio, dumumi after nakainom ng 4 glasses of charged water. Lumabas daw lahat ng nasa intestines niya. Wow! Yes, wow. Ganda nun. Diba? Ang galing. Wow, maraming salamat po sa lahat po ng nakaka-appreciate nitong Q&A po. Nawala na po yung doc. Broken eardrum, Doc. Magre-regenerate pa po ba with iTera Care? May problem sa eardrum. Broken eardrum po. Perforated ang tawag natin, ha? Perforated eardrum. Perforated eardrum. Yan, perforated. Sabihin, butas na. Yes po. Although ako hindi pa ako naka-experience yan. Usually kasi yan dapat ay yung ENT. Pero kasi sa ear problems naman, di ba? Okay ang yung mga testimonials natin. I-try nyo lang po. I-try nyo. Wala pong masamang i-try po ninyo. Kasi pagka sinabi nating broken o yung perforated eardrum, usually surgical na po yan. Surgical intervention na. Hindi nadala. Halos bihira na ang nadadala ng ginagamot lang. Talagang surgical intervention. Nire-repair na po. Kasi pag hindi ni-repair, ayun, ay di lagi kayong naapektuhan ng ang inyong pandinig na po. Saka madali kayo mag-prone to infection. Pag nag-swimming ka, hindi kayo pwede mag-swimming kasi papasukan. At yung halimbawa, maliligo lang kayo, napasukan ng tubig, pwede magkaroon ng infection. Kaya po napakadelikado. Pag nag-blow daw po sa eye area, Doc, dapat po ba close ang eyes? Pwede pong open, pwedeng close. Okay lang po yun. Okay, ang dami pong naka-unmute. Alright. Okay. Grateful for the sharing always. Namamanas po ang paa. Creatinine po ay 8. Ano po ang advice nyo? Okay. Kasi ang problema mo yung nasa kidney. So, kaya dapat ay una, yung kidney mo ang iyong pan, then pwede mo namang i-blow, then habang nagbo-blow kayo, naka-elevate yung iyong paa. Nakataas sa silya. So, kasi yung kaya ka nagkaka-edema, because complication na ng kidney failure mo na yon. So, although makakatulong din ang iTera, kasi at least yung edema niya, mababawas-basan. Pero unless kinorek mo yung problema mo sa kidney, eh di paulit-ulit lang po yun. Hindi po yan yung isang bira ng isang blow para mawawala. Hindi po. Kasi sabi nga natin, ano yung problem? So yung problem yun. Pero yun na nga po, sabi natin, ang iTera ay makakatulong sa may chronic kidney disease. Okay po, yun po ang gagawin. Yes. From Miss Estelita, yung middle finger po sa left hand, pag close medyo may pain. Then pag open, naiiwan po. Then para pong pumipitik. Yes. Blow na po naman, pero hindi pa po naaalis. Paano daw po ba ang tamang pag-blow? Trigger finger yon, trigger finger.
Yung tendon kasi noon, naiipit dito. So, hindi lang yun ang iboblow mo. Lahat ito, kasi yung tendon niya nanggagaling dito. So, pati yung palad, iboblow ninyo para mas effective po yun. Hindi yung basta yung yun lang daliring may trigger finger. Hanggang dito po, iboblow. Oh, baka kaya po hindi naaayos, no? Mm-hmm. Oo, kasi madami po tayong testimonies about that eh. Yes. Okay, okay. Para po sa mga nagre-request ng ipa-email po, no, ito pong video recording, ang ginagawa po namin ngayon, pinopost na lang po siya doon sa iTerra Care community natin. So, please make sure that you are a member of our any iTerra Care community po. It's already from 1 to number 6 na po tayo ngayon, iTerra Care Community 6. So, paas na lang po ang mga sponsors po ninyo or the one who invited you na i-add po kayo doon sa iTerra Care Community Group Chat para po makuha po ninyo yung video recording nito. Alam ko, available yata sa YouTube. Sa yes, YouTube. opo, pinopost din po natin sa YouTube yan. Okay, kasi wala po ang aming staff na i-email na sa inyo isa-isa. Okay, paano po matutulungan? Peripheral bypass, Doc. At main veins sa paa, wala na din pong blood circulation. Isislow, kaya laging maga ang paa. Opo, so dapat ay kasi laging yung as much as possible, huwag laging naka ang paa, nakalawit. Dapat medyo pag nasa bahay lang o nakataas ng konti. I-blow niyo po. Habang nakataas yung paa ninyo, blow niyo po. 15 minutes bawat isang pan. So at least yung alam naman po natin ang nagagawa ng iTerra Care is improves yung circulation. So makakatulong po 'yon. Kaya lang siyempre ang natin doon is yun na nga po, yung mga veins niya ay parang nabarahan na. So, kahit pa paano makakatulong iTerra. Because po niya, sabi nga po, ang tawag natin, yung mga ibang blood vessels po ang magdadilate na doon na sila dadaan. Para mag-create sila na bago magdadilate po yun. So, mag-circulate na uli yung fluid natin sa ating lower extremities. Mm-hmm. Pwede daw po bang gamitin ang na-blower na tubig sa eye drop sa mata? Yes, pwede po. Pwede. Pwede. Kasi yung charged water, para may, di ba uso ang ngayon? Uso ang sore eyes. So pwede nyo pong Pwede nyo pong gamitin as eye drops po yan. Wow, eye drops. yes. Pwede pong pangmumog. O panghilamos. Meron ako isang last 2 days ago, meron ako nakitang retired teacher siya, pag pasok mo, ang ganda ng kutis niya, medyo parang balido, ang tawag na balidosa, tawag sa babae, Yes, sabi ko, ma'am, napansin ko po, ganda-ganda ng kutis mo. Alam mo, ma'am, pwede mo pong gamitin yung bumili siya sa akin. Ay, kasi wala akong ibigay na pro. Sabi ito, ma'am, ito po meron. Tapos sumasakit yung likod niya, Panong pagblock ko talagang bilib na bilib siya. Tapos ma'am, sabi ko, alam mo pa, para ma-enhance po, sabi niya gano'n. Dok, hindi na ako magpupunta para ako'y magpa-skin peeling. Tawag na gano'n. Sabi, wow, laking tipid. Makakatipid ka na. Hindi ka na magpupunta sa Lucena o pupunta sa... Parang, yes, gusto ko to, Dok. Kaya right there and then, nag-issue sa akin ng check. Kumuha siya. Wow, congratulations! Yes, nag-ano na kami nun. Parang 10 to 15 minutes ko lang siyang introduce sa kanya. Sabi niya, gusto ko to. Grabe po talaga, Doc, no? You'll never know kung sino ang ma-share nyo ng yes, Yes. Meron pa pong natira. Mayoma daw po, Doc. Ilang taon na siya? Walang sinabi po. Okay. Mayoma lang. Ganito, kung ang mayoma kasi, kung laman yan kung ang age mo ay postmenopausal ka na, hindi na yan, actually hindi na ino-opera. Pero kung meron ang isang postmenopausal, makakatulong pa rin ang kasi kaya ang doon is kasi pag postmenopausal, wala na siyang ng hormones ng estrogen, progesterone. So hindi na magbabago 'yon. So kung nandoon yung mayoma mo, nandoon lang. Pero kung gusto mo pang wala, try mo ang iTerra. At least liliit-liit pa 'yon.
Oh, yeah. Dok, ang dami nag-react dito. Sa ginagamit daw po sa panghugas sa private part bago Yes, matulog. pwede. Napakaganda ang pakiramdam. Yes. Fresh na fresh daw po. Fresh, yes. Okay, oo. meron naman pong isa, bonggang skincare ang iTerra Care. Kasi toner plus serum plus iTerra Care, bonggang skincare. O, Wow. diba? Another one. Doc, yung kasama po namin sa group ay cancer survivor. Dahil sa radiation ay nabutas ang eardrum. But after using iTerra Care ng 2.5 months, ay nag-close 80% yung butas ng eardrum. Wow, tignan mo. After 2 diba? more weeks, ay complete close na po. As per Okay. his ENT doctor sa Makati Med. Wow, ayan, meron pala tayong testimony Yes, sa may test. No, meron perforated tayong... eardrum. Sige. Yes, the best talaga ang iTerra Care. At wow, 10:40 na po, Doc. Mukhang super overtime na po tayo. Nagbabawi tayo, kasi wala tayo last week. Kaya nga po. Ito, nabanggit po na patented ang iTerra. Bakit po kaya merong lumalabas sa Shopee at parehas na parehas? How can we explain sa mga client? Okay. Siyempre, ngayon naman talaga kahit anong product, laging merong sa Shopee at Lazada. Yes. Laging. Hindi na yun, hindi na bago yun. Talagang kahit anong product ngayon, laging merong sa amin nga, sa gamot, may counterfeit na tinatawag, di ba? Yung label nila, yun na yun, pero iba pala yun. So, ganun po yun. Hindi po natin maiwasan yun. Kahit po patented pa yan, napakadali po kasing gayahin ng itsura. Pero ang hindi po kayang magaya is yung 6 years na research and development po ng ating produkto. So, ganun po talaga, pag sikat, ginagaya. Kahit nga po sapatos, di ba, bag or whatsoever. So yun po, Doc, meron kayong number 1 fan. Interesting po, parati ang topic nyo, si Miss Lilibet. Hi, hello Lilibet. Yes. Okay. So wow, thank you Lord. Sana naman po talaga wala po kaming na-miss. Kung meron man po, pasensya na. Next time po, talaga pong inubos naman po natin kanina lahat po ng makita natin, So, Doc, I think that's it for us for tonight. Yes, oo. Sige. Maraming salamat. Maraming salamat din. So, isa lang naman ang parting words ko, sabi nga, just blow it. Kung meron kayong mga concerns, huwag kayong magdalawang isip o magdili-dali na sabi. Just blow it. At kumbaga, kahit pa paano, meron kayong ma-achieve na magandang result yan. Promise. Correct. Saka believe in yourself, believe in iTerra, and trust God na gagaling ka. Yun ang naka-importante diyan. Yes, very well said, Doc. Maraming salamat. At salamat po we are still 127 strong here in our, kahit po anong oras na ngayon, Wow, maraming salamat, Doc. We are more than 1 hour. So 1 hour and 42 minutes Nagbabawi lang tayo. Q&A. Maraming salamat po dahil may energy kayo. Yes, okay. May God bless you more, Doc. Maraming salamat for your generosity, for your patience, at sa pagbibigay po ng sobrang information, even sa mga maliliit na question lang po, Doc. Maraming salamat po talaga. Yes, welcome. Yes. So God bless everyone. Good night. Yes, God bless everyone. Just keep on using our iTerra Care device and just keep on sharing and blessing other people with this kind of blessing that we have. Good night, everyone. We'll see you next week po. God bless you all. Thank you. Good night. Good night. Everyone.